Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Ano gusto mo nangyari? Bakit ka nandito? Kasal pa rin tayo? Mukhang magkakaalaman na nga kung sino nga ba itong tunay na asawa ni Carlos Benitez dahil sa biglaang pagdating ni Irene dito sa bahay nga dito ni Carlos Benitez. At nang iwanan ni Annalyn at Lynette itong si Carlos at Irene, ay dito naman na nilapitan at hinawakan ni Carlos si Irene at tinanong na kung ano daw ang gustong mangyari nito. At dito sumagot si Irene kay Carlos, nakasal pa rin daw sila at hindi sila nag-divorce doon sa US. At sakto nga na ito ang mga katagang salita na naabutan ni Lynette at Annalyn. At dahil dito, mapipilitan naman na maisiwalat ang katotohanan tungkol sa dalawang ito. Na magtanong naman itong si Annalyn kay Carlos na ano ang ibig sabihin ng kanilang mga narinig at nakita. Kung may asawang legal itong si Carlos, ang ibig bang sabihin na itong si Lynette ay piniki ang kasal nito dito ni Carlos. At kasabay nito ay ang kaguluhan naman dito sa selda kung saan nakakulong itong si Moira dahil mas lumalala ang rambola na nagiging naganap doon. Dahil naging palaban din itong si Moira at hindi nagpapatalo sa mga kung ano man ang ginagawa ni Madam Lotus sa kanya. Ay talaga namang sa dami ng mga alipores ni Madam Lotus ay hindi naman nakapalag itong si Moira. Hanggang sa napasubsob siya sa ilalim ng mesa at nakakuha ng isang patalim na itinutok naman dito kay Mildred at sa mga kasamahan nito at nagbanta itong si Moira na subukan lang daw nilang lalapit dito ay talaga namang makakatikim ang mga ito sa bangis at bagsik ni Moira at lalo na at magiging fear itong laban dahil sa mga magkaroon ng kakampi itong si Moira at ito na ngang sininang dahil ang grupo nito ay mga mabibigat din at pera-pera nga lang katapat dahil pinilit nga ni Zoe itong si Carlos na kung hindi siyang magbibigay ng pera sa kanyang ina ay pupuntahan niya itong si Moira at siyang magbibigay dito ng pera upang proteksyonan itong kaligtasan ng ina ngayon ni Zoe dahil hindi nga siya mapapakali sa kakaisip lalo na nang tinawagan niya itong ginamit na cellphone ni Moira sa kanya at yun nga ang sumagot at narinig doon sa kabilang linya ni Zoe na tila may rambulan nga at lalo pat nasabi ng warden na ito na may laban nga itong sina Moira at itong si Madam Lotus. Kaya nag-aalala ng husto itong si Zoe na baka mapaano daw itong kanyang ina at hindi na nga siya makakakain sa kanyang pag-aalala dito. At dumagdag pa itong si Justin na sinabihan itong si Zoe na kaya daw siya hindi makakain dahil nalalapit na daw siyang makulong at hindi ito nagustuhan ni Zoe kaya napilitan siyang kunin itong tubig na hawak ni Dr. Antonio at ibinuhos dito kay Justin. At hindi rin naman papalag ito si Justin na hindi romesback dito kay Zoe. Kaya ang ginawa nito ay binuksan ni Justin itong kanyang kape at ibinuhos din dito kay Zoe hanggang sa umawat itong si Dr. Antonio at itong kaibigan ni Zoe na si Joy. At dito naman na tuloy-tuloy pa rin itong pasaring dito ni Irene kanila ni Annalyn at ni Lynette na tila napakaswerte daw di umano ni Carlos na si Lynette ang napangasawa at nabali nga kay Michael at tinanong ni Irene kung hindi ba daw nagkakagusto itong si Michael kay Lynette dahil sa maganda nga ito at inamin naman ni Michael sa kanya na ex nga daw niya itong si Lynette. Subalit wala naman nagiging problema sa kanila ni Carlos dahil nga kay kasal na itong si Lynette ni Carlos at tila nagtataka ang mga ito na kung bakit yun ang mga tanong dito ni Irene sa kanila hanggang sasabihin ni Irene na asawa niya nga itong si Carlos. Yan ang ating abangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Bye-bye!